Sira ka ba? Hindi tayo mamamatay tao, no? Sa kasabi nga nila, be kind to animals. Isipin mo na lang, animal siya. Baliw! Anong mamamatay tao? Hindi natin siya ipapapatay o papatayin, no? Hindi niya deserve ang mamatay ng madali. Ano palang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ipakulam natin. Di ba sinabi ko naman sa'yo noon na nanggaling ako sa pamilya ng mga mangkukulam? Hindi ko man namana yon, alam kong namana naman ni Kuya Noli ang kakayahan ng lolo ko. Usong-uso sa ngayon ang mga beauty products na ibinebenta sa mga online platform. Kabilang na doon ang maliliit at malalaking kumpanya. Pero kahit gaano pa kaepektibo at kasikat ang isang produkto, ay hindi pa rin nawawala ang mga troll na naninira sa mga ito. Kagaya na lang ng produktong ibinebenta ni Misha. Ngunit kung ang iba ay bayaran, meron din namang mga namemerso na lang. Kagaya na lang ng ampon na kapatid ng dalaga na si Sheng na laging pinapaboran ng kanyang ama. Ngunit ipinagkikibit balikat lang yon ni Misha na kabaligtaran naman ng kanyang matalik na kaibigan. Pero paano kung sumobra na ang ampon? Paano kung hindi ito huminto hanggat hindi siya bumabagsak? Ano nga ba ang dahilan ni Sheng kung bakit niya ginagawa yon kay Misha? Halina at sabay-sabay nating pakinggan ang istorya ng buhay ni Misha na pilit na sinisira ng paboritong ampon. Ang bongga-bongga! Ang dami ng viewers and buyers natin today. Ako talaga ang lucky charm mo, BFF. Hindi lang yun. May isa pa tayong big client na nagpapapersonalize ng kanyang Royal Palace set. Truly, Lay! Imagine, ngayon mo palang inilabas ang bago mong pakulo, pumatok ka agad. Tapos, may special order pa! I'm so excited! Ikaw talaga. Pero magiging mas busy na tayo. Ayos lang ba sa'yo? Ay, of course! Siyempre, kapag sikat na ang ating Miri Beauty Products, mas makakapanlalaki na ako! Ikaw talaga. O sige na, dito ka na muna at babalutin ko na ang mga order natin. Bukas na ang pick up nito eh. Okay. Bibili na muna ako ng kape natin para may hinihigop tayo habang nagbabalot. Okay, less sugar sa akin at saka iced coffee. Hindi hot coffee. Yes, Mom! Babu! Natatawang pinagmasdan ni Misha ang kanyang matalik na kaibigang pakendeng-kendeng pa kung lumakad palabas ng kanilang store. Nang mawala na ito sa kanyang paningin, ay sakalang siya nagsimulang magbalot ng mga order na naiayos naman na ni Nori habang naka-live sila. Kailangan na lang niyang balutin yon sa bubble wrap at ilagay sa pouch. Sa loob ng mahigit 15 minuto ay marami nang natapos si Misha. Doon lang dumating ang kanyang matalik na kaibigan na may bitbit na 2 kapeng malamig na may whipped cream pa sa ibabaw. Oh, kamahalan! Ito na po ang kape nyo! Salamat, Beshi. Magkape ka na muna. Ako na ang bahala sa iba. Alam ko namang gagawa ka pa ng inventory. Kaya ako na ang bahala dito. Sure ka, Beshi? Naman! Ako pa ba? Ako yata si Darna. Darna? Akala ko Barney. Ouch! Aray ko naman! Pagkatapos kitang ilibre ng kape, tatawagin mo pa akong Barney? Kulay violet ba ako? Tumawa lang si Misha sa kaibigan, sapagkat ganun lang talaga sila kung magbiruan. Habang iniinom ang kanyang kape ay nag-scroll muna siya sa kanyang social media account. Hindi niya sinasadyang mapadaan siya sa live ng kanyang kapatid na ampon. Nagfe-flex ito ng mga branded na bag at sapatos na binili ng kanyang ama.
Magsuscroll up sana siya nang marinig niya ang sinabi nito. See? Paborito talaga ako ni Daddy kahit pa nga hindi niya ako tunay na anak. Paano ba naman kasi ang totoong anak niya walang kwenta? Naiinggit kasi yun sa akin si Ate Misha, yung may-ari ng Miri. Grabe yung babae na yun. Kahit siya nang may kasalanan, ako pa ang sumusuyo. Tapos ako pa ang pinapalabas na masama. Napabuga na lang ng hangin si Misha sa naririnig sa kapatid na ampon. Plano na sana niyang hindi pansinin yon, pero nag-react si Nori. Nakataas pa ang kilay nito na lumapit sa kanya at saka nakinuod. Alam mo, Beshi, kung hindi mo lang ako pinigilan, baka matagal lang napisti sa akin yan. Ikaw talaga? Bakit ba ang bigat ng loob mo kay Sheng? Seryoso ka ba? Hindi mo alam? Kampon kaya ng kadiliman ng babaeng yun. Bata pa lang tayo, napakahaba na ng sungay at buntot nun. Isa pa, nagre-reflect sa mukha niya ang ugali niya. Kung hindi pa dahil sa pera ng tatay mo, hindi naman makakapagparitoke at makakapagtapal ng 10 kilo ng makeup yon. Grabe ka talaga. Mas pangit ang mukha ni Sheng. Ay nako, ituloy mo na nga yung pagbabalot ng mga parcel at gagawin ko na ang inventory. Hindi tayo pwedeng maubusan ng stocks. Umirap lang si Nori bago siya bumalik sa kanyang ginagawa kanina. Si Misha naman ay tsinek ang kanilang listahan. Inisa-isa niya yon habang isinusulat sa kanyang notepad ang mga produktong naubos na. Nang matapos na siya roon ay tsinek niya rin ang mga shelf nila para masiguradong tama ang nasa kanilang data. Nang sumapit ang gabi at natapos na nila pareho ang kanilang mga trabaho, ay nagligpit na sila para umuwi. Pagkalabas nila sa store ay sinigurado nilang nakalakyon ng maayos. Nang masigurado yon, ay balak na sanang pumunta ni Misha sa kanyang sasakyan, pero pinigilan siya ni Nori. Beshi, sama ka muna sa akin. May alam ako na bagong bukas na bar. Hay nako Nori, saang gay bar ka na naman ba maglalamyerda? Hay nako talaga. Ito naman, syempre, pagoda ang mga beauty natin. So, kailangan nating mag-enjoy. Ayoko magbukhang hagadora. Hagorda talaga? Sige na, mag-enjoy ka na lang. Hindi na muna ako sasama. Magpapahinga na muna ako. Pahinga? Uso ba yun sa'yo? Ang sabihin mo, magtatrabaho ka na naman magdamag. Ay, mali. Mang-i-stock ka na naman ng mga bashers. Kung ako sa'yo, unahin mo na ang ampon na palaka. Ampon na pala ka? Loka ka talaga. Sige na, lumakad ka na. Huwag ka lang maglabas na naman ng lalaki ha. Please lang, ayoko magkaroon ka ng sakit. Ito naman, alam mo namang hanggang window shopping lang ako. Ayoko pang mabitin pati warik sa puno sa probinsya namin ni Kuya Noli, no? Ingat ka, Beshi. Huwag ka masyado mag-inom. Magtira ka ng pang-uwi mo. Ay nako, makaalis na nga. Para kan si kuya ko magsalita. Babo na, ingat ka rin sa pagmamaneho. Pagkasabi nun ay nagmamadali nang umalis si Nori at tinungo ang sariling kotse na second hand niyang nabili. Habang si Misha naman ay napapailing na lang sa kanyang kaibigan. Mula sa kanyang bag na nakasukbit sa balikat ay kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Pinindot niya lang yon at saka binuksan ang kanyang sasakyan. Pumasok siya roon at walang pakundangang inihagis sa passenger seat ang kanyang shoulder bag. Mabilis na pinaandar niya ang kanyang Toyota Vios na kulay pula. Nang makaalis na sa parking lot ay saka lang niya naisipang magpatugtog. Nakagawian na niya yon na sa tuwing magmamaneho ay nagsa-sound trip din siya. Ginagawa niya yon para hindi siya makatulog habang nagmamaneho. Ano kaya ang papatugtugin ko? Dark Side na lang. Alexa, play West Side. Matapos magbigay ng command sa kanyang cellphone, ay umalingaw-ngaw na sa loob ng sasakyan ang kantang Dark Side.
Sinasabayan pa niya yon. May pa-flip-flip pa siya ng kanyang mahabang buhok na animo ay nasa isang music video. We got the whole world locked down, going on and on, it don't stop. Naputol ang kanyang pagkanta nang biglang huminto ang kanyang pinatutugtog at napalitan yon ng kanyang ringtone. Napabuga na lang siya ng hangin bago pa simpleng sinulyapan ang kanyang cellphone. Nakita niya na ang kanyang daddy ang tumatawag sa kanya. Ngunit imbis na sagutin ang tawag, ay dinedman na lang yon ng dalaga. Ilang beses pang muling tumunog ang kanyang telepono, ngunit wala siyang balak na sagutin yon. Hay naku, pasensyahan na lang po tayo, Daddy. Ayokong magtalo na naman tayo, kaya mas mabuti pang hindi na muna tayo mag-usap. Hay, na-miss na po kita. Pero alam ko, tungkol na naman kay Sheng ang itinawag mo. Katulad na lang nung bago pa lang ako sa negosyo. Tinawagan mo lang ako para kay Sheng. Ay, grabe. Sa huling pagriring ng kanyang cellphone ay mabilis na dinampot niya yon at saka inilagay sa airplane mode. Ilang sandali pa ay malapit na siya sa kanyang sariling bahay na nabili lang niya nung nakaraang taon. Hindi yun mansyon, kung hindi isang simpleng bungalow type lang na bahay na nasa loob ng isang subdivision. Pagkapasok niya sa subdivision ay nagmaneho pa siya ng mahigit 5 minuto bago niya natanaw ang bahay na naipundar niya. Sa harap nun ay may isang Mercedes-Benz na batid niya kung sino ang nagmamay-ari. Kaya naman wala sa loob na bigla siyang napapreno. Huh? Daddy? Anong ginagawa niya rito? Paano niya nalaman kung saan ako lumipat? Ay, mukhang wala talaga akong kawala. Ilang beses pa siyang bumuntong hininga bago muling pinaandar ang kanyang kotse. Inihinto niya yon sa tapat ng sasakyan ng ama. Pagkahinto pa lang niya ay kaagad na may lumabas sa Mercedes-Benz. Naka-formal attire ito at may hawak na kung ano sa kamay. Ilang beses pang muling nagpakawala ng hangin si Misha bago tuluyang bumaba. Kinuha niya ang kanyang shoulder bag at seryosong hinarap ang panauhing hindi inaasahan. Dad, ano pong ginagawa niyo rito? Kaarawan ni Sheng sa susunod na linggo. Gusto ko sanang pumunta ka. Kahit para lang sa formality. Ayoko may masabi na naman ng mga kamag-anak ng iyong ina sa amin. Iniimbitahan mo ko? Bakit po? Alam po ba ng paborito niyo na pinapapunta niyo ko? Hindi ko malaman kung bakit ba ganyan ka kay Sheng. Wala namang masamang ginagawa sa iyo ang kapatid mo, ha? Hindi ko siya kapatid sa dugo. Naging kapatid ko lang siya dahil inampun mo siya nung namatay si Mami. So, technically, hindi kami magkapatid. Bastos ka talaga! Napakabait na bata ni Sheng. Ikaw lang naman ang lagi nang aaway at mainit ang dugo sa kanya. Hindi ko inakala na lalaki kang ganyan. Hindi ka naman ganyan noon eh. May kailangan ka pa ba? Pagod kasi ako at gusto ko na magpahinga. Umiiwas ka na naman. Ay, sige na. Magpahinga ka na. Kunin mo na lang ito. Alam kong hindi ka lakihan ang iniwang pamana sa iyo noon ng nanay mo. Ano? Daddy, kahit hindi kasing dami ng pera mo ang iniwan sa akin ni Mami, sapat lang yon para sa akin. Nakabili nga ako ng sarili kong bahay at kotse. May negosyo na rin ako. Isa pa, kontento ako sa kung anong meron ako ngayon. Kunin mo na lang. Maotoridad man at talagang nakakatakot ang aura ng ama ay nagmatigas si Misha. Hindi niya kinuha ang kung anumang iniaabot nito. Bagkus ay nakipagtitigan siya kay Manny at nakikipagmatigasan. Naunang sumuko ang kanyang ama. Lumapit ito sa kotseng kanina lang ay minamaneho ni Misha at ibinababa sa hood nun ang isang paper bag. Nang mailapag na yon ay dumiretso na ang may edad na negosyante sa kanyang Mercedes-Benz at mabilis na umalis sa eksena. Naiwan namang nanginginig si Misha.
Hindi dahil sa takot, kundi sa sakit na kanyang nararamdaman. Lalo na sa kaisipang ang dahilan lang ng pagpunta nito ay ang pag-imbita sa kanya sa kaarawan ni Sheng. Nang sa ganon ay matigil na ang pamilya ng kanyang ina sa pagkastigo sa ama sa pagpili sa ampon nito kaysa sa kanya. Ay, kailangan kong tanggapin na si Sheng ang mahal ng aking ama. Hindi ko na alam kung ano pang mararamdaman ko. Napapailing na nilapitan at dinampot niya ang paper bag na iniwan ng ama. Hindi na niya tiningnan kung ano ang laman nun. Dumiretso na siya sa pinto ng kanyang bahay at saka binuksan ito. Pagkapasok pa lang niya ay inihagis niya sa kanyang sofa ang paper bag. Dahil sa hindi siya nakatingin ng gawing yun, ay sumala ang paper bag sa sofa. Dahilan para bumaliktad yun at matapon ang mga laman. Napahinto si Misha nang marinig na parang may kumalansing sa sahig na kasama sa laman ng paper bag. Kaya naman nilapitan niya ang mga nahulog at nakita roon ang isang bungkos ng susi. Napapaisip na dinampot niya ang ibang kasama nito na nasa sahig. 3 folder yon na kulay pula na may lamang mga papel. Kunot ang noo na binuklat niya yon. Ano to? Mga dokumento? Para saan? Binuklat niya ang lahat ng dokumento at binasa ang mga yon. Napataas ang kilay niya nang mabasa ang nilalaman nun. Ang 2 sa 3 folder ay naglalaman ng titulo ng isang bahay at lupa na nakapangalan kay Sheng. Habang ang isa naman ay naglalaman ng titulo ng luma nilang bukirin na nakapangalan sa kanya. May note pa nga na nakadikit sa folder na yon. Hindi mawari ni Misha kung ano ba ang mararamdaman niya nang mabasa pa ang nasa note. Matutuwa na ba ako dahil binigyan niya ako ng isang malaking bukirin na pag-aari naman talaga ni Mami? At talagang may note pa. Ay, hindi ko na alam kung ano pang mararamdaman ko sa mga pagganito ni Daddy. Hindi pa ba sila masaya na lumayo na lang ako? Walang ganang ibinaba niya ang mga hawak at saka dumiretso sa kanyang kwarto. Kumuha lang siya ng pamalit na damit at tinungo ang banyo. Pagkapasok pa lang ay naghubad na siya ng kanyang mga damit at itinapat ang kanyang sarili sa ilalim ng shower. Pilit na iniaalis sa kanyang isipan ang lahat ng gumugulo sa kanya. Ay, hindi ko na alam kung paano ako magkakaroon ng katahimikan. Lumayo ako sa kanila para mahanap ang peace. Pero bakit patuloy pa rin sila sa paggambala sa akin? Ano pa bang gusto nila sa akin? Ilang minuto rin siyang nagbabad sa shower bago tuluyang tapusin ang paliligo. Pagkatapos niyang maligo ay inabala na lang niya ang kanyang sarili sa paggawa ng letter of order sa chemist na gumagawa ng kanyang mga produkto. Nasa kalagitnaan siya ng paggawa nun nang makatanggap siya ng tawag mula kay Nori. Kunot ang noong sinagot niya yon. Beshi, napatawag ka. Makikitulog muna ako dyan sa'yo. Bakit? May nangyari ba? Ay nako, pagdating ko na lang dyan. I'm on my way. Okay, sige. Ingat ka sa... Hello? Nori? Hindi natapos ni Misha ang kanyang sasabihin dahil binabaan na pala siya ng kanyang kausap. Napapabuntong hininga na lang ang dalaga sa ginawa ng matalik na kaibigan. Nang maibaba ang kanyang cellphone, ay kaagad siyang nag-order ng kanilang makakain. Tutalay hindi pa naman siya naghahapunan. Umorder lang siya ng pizza at pasta sa pinakamalapit na pizza parlor sa subdivision niya. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na ang kanyang order. Inayos niya yon sa kanyang 4-seater table sa komedor. Ilang sandali pa ay nakarinig na siya ng sunod-sunod na busina mula sa labas. Sumilip muna siya sa bintana bago binuksan ang pinto at sumigaw sa lalaking kabababa lang ng sasakyan nito. Bukas yan! Hindi ko pa naman inilalak yan. May pabusi-busi na pang nalalaman to. Hoy,
Narinig ko yun ha. Grabe ka talaga sa beauty ko. May food na tayo? Yan ba ang dahilan kung bakit dito ka matutulog? Of course not. Bumili rin ako ng isang bucket ng chicken sa KFC. At may sasabihin ako sa'yo. Napaka-importante ng ichichika ko sa'yo. Tara na sa dining at ichika mo na lang yan habang kumakain tayo. Magkasunod na pumasok ang dalawa at nagtungo sa komedor. Doon ay pinagsaluhan nila ang dalang manok ni Nori at ang mga inorder ni Misha. Habang kumakain ay panay rin ang kwento ni Nori sa nangyari sa ilang minutong magkahiwalay sila. Pero hindi pa ron natatapos ang lahat. At yung demonyita mong kapatid na ampon, naku, ang sarap ilagay sa drum at ihulog sa dagat. Lunukin mo nga muna yung kinakain mo. Bakit? Nagkita ba kayo sa bar? Hindi na ako natuloy sa bar. Kasi habang nasa daan ako papunta sa bar, napanood ko na naman ang live ng bruha. Aba, wala yatang ibang alam gawin yun kung hindi ang siraan ka. Huwag mo nalang pansinin. Ay naku, alam mo ba kung ano ang mga sinasabi? Aba, sinabihan ka pang magnanakaw. At ang isang ebidensya pa daw ay ang ating Miri. Boba talaga yun? Magnanakaw? Anong ibig mong sabihin? Uminom muna ng soft drink si Nori bago ipinagpatuloy ang kanyang kwento base sa napanood niyang live ni Sheng. Ang sabi ba naman ng bruha, ninakawan mo daw ng 100 milyon ang iyong pudra. Ninakaw mo rin daw ang ilang mga alahas niya para makabili ka ng mga luho at maipatayo ang Miri. Aba, nakakainis! Ay, yaan mo na siya. Ay, no! Kung hindi mo siya papatulan, bakit hindi na lang natin patikimin ang babaitang yon para magtanda siya? Nagulat si Misha sa sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Noon pa man ay mabigat na ang dugo nito sa kanyang kapatid na inampo ng kanyang ama nang pumanaw ang kanyang ina. Batid niyang may masamang ugali si Sheng, pero hindi naman dumating sa puntong gustong-gusto na niya itong patahimikin. Sira ka ba? Hindi tayo mamamatay tao, no? Sa kasabi nga nila, be kind to animals. Isipin mo na lang animal siya. Baliw! Anong mamamatay tao? Hindi natin siya ipapapatay o papatayin, no? Hindi niyo deserve ang mamatay ng madali. Ano palang sinasabi mo? Ang ibig kong sabihin, ipakulam natin. Di ba sabi ko naman sa'yo noon na nanggaling ako sa pamilya ng mga mangkukulam? Hindi ko man namana yun. Alam kong namana naman yun ni Kuya Noli, ang kakayahan ng lolo ko. Hindi na, magsasawa rin yun. Ay nako, kailan ka pa ba patatahimikin ng bruhang yun? Mukhang misyon niya sa buhay ang masira ka eh. Hindi na umimik si Misha. Hinayaan na lang niyang magsalita ng magsalita ang kanyang matalik na kaibigan. Nang matapos na silang kumain ay nagpunta na sila sa iisang kwartong meron ng bahay. Pilit na pinag-shower pa nga ni Misha si Nori. Mag-shower ka na muna. Kuha ka na lang ng pajama ko at saka oversized na t-shirt sa cabinet. Ang lagkit mo! Aba, ang arte mo ha? Makapag-shower na nga. Huwag mo akong sisilipan ha? Hoy, kapal! Ang ganda ko. Tumatawa-tawa pa si Misha nang bumalik sa kama. Habang si Nori naman ay nagtungo na sa banyo at naligo. Kinabukasan, maagang gumayak ang dalawang magkaibigan para pumunta sa kanilang store. Ngunit pagdating nila roon ay napansin kaagad nila ang isang babaeng nakatayo at nakasimangot na tila hinihintay ang kanilang pagdating. Sheng? Ano namang ginagawa niya rito? Mukhang ang aga namang panira ng araw nito. Mabibigat ang mga paang humakbang si Misha palapit sa babaeng nakapamewang pa. Mababakas ang inis sa magandang mukha nito. Hindi mawari ng may-ari ng Miri ang kanyang nararamdaman ng sandaling yon. Nang malapitan na niya ang ampon na kapatid ay seryoso niyang tinanong ito.
Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo rito? Namimiss mo na ba ako? Gusto ko lang sabihin sa'yo na kung pupunta ka sa birthday ko, sisiguraduhin kong ipapahiya kita sa lahat ng taong nandoon. Wala akong pakialam kung dumating ang pamilya ng mami mo na matagal naman ang nasa ilalim ng lupa. Sino naman na nagsabi sa'yong pupunta ako? Isa pa wala kang karapatang magsalita ng kahit ano tungkol sa mami ko. Baka nakakalimutan mong ang karamihan sa ginagamit mo sa bahay na tinitiran mo ngayon ay ilan sa mga gamit na ang mami ko rin ang bumili at namili. Wala akong pakialam. Hindi naman niya madadala sa hukay ang mga yun. Sa tingin mo ba hindi ko malalaman na nag-usap kayo ni Daddy? Alam ko na inimbitahan ka niya dahil sa pangungulit ng mga kamag-anak mo. Para sa ikatatahimik mo, hindi ako pupunta. Ano naman ang gagawin ko ron? Ayoko makipagplastikan. Isa pa, lumayo ako para matahimik ang buhay ko. Kaya sana naman, lubayan mo na ako. Lubayan niyo na ako. Nagpapatawa ka ba? Bakit ko naman hahayaang maging masaya ka? Ito ang tandaan mo. Kahit mamatay ako, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang natitirang buhay mo dito sa ibabaw ng mundo. Hindi ako titigil hanggat hindi ka nalulugmok, hanggat hindi ka pa nasa hukay. Naiinis man ay mas pinili ni Misha na magpasensya. Pero hindi si Nori. Dahil sa mga narinig ay walang gatol na sinampal ng matalik niyang kaibigan si Sheng. Sa lakas ng sampal na yon ay halos tumabingi na ang mukha ng dalaga. Nagulat man si Misha ay hindi rin niya pinigilan si Nori nang isa pa muling sampal ang pinadapo nito sa mukha ng kapatid. Hoy, babaeng pangit! Sumusobra ka na ha? Wala ka ba talagang delikadesa? Talagang dumayo ka pa ng gulo dito. Chupi! Umalis ka na dito! Chu! Chu! Hayop kang bakla ka! Anong karapatan mo saktan ako? Sasampahan kita ng kaso! Idedemanda talaga kita! Mabubulok ka sa kulungan! Hindi ako natatakot. Gusto mo ba samahan pa kita? Wala akong pakialam kung ano ang isasampa mong kaso sa akin. Lukarit na to. Manggugulo-gulo tapos iiyak-iyak kapag pinatulan. Umiiyak habang nakahawak sa nasaktang pisngi si Sheng nang umalis sa lugar na yon. Natatawa naman si Nori at umaarte pa habang ginagaya ang reaksyon kanina ni Sheng nang masampal niya ito. Mapait namang ngumiti si Misha sa matalik na kaibigan. Kahit batid ng dalaga na nararapat yon sa kapatid na ampon, ay mas nanaisin pa rin niya ang umiwas na makapanakit ng ibang tao. Beshi, bakit naman ganyan ang smile mo? Huwag mong sabihin sa akin na naaawa ka sa bruha na yon. Ano ba naman siya? Ako na nga ang gumawa ng nararapat sa kampo ng kadiliman na yun eh. Hindi mo na lang sana pinatulan. Alam mo naman na talagang palyado ang bibig nun eh. Nun pa man, ganun na siya. Ay, naku. Hindi na ako nakapagpigil. Masyadong pasmado ang bibig. Wala naman siya sa teritoryo niya. Isa pa, deserve niya yun. Kung ako lang ang naging kapatid nun, ay, matagal ko nang inudngud ang mukha niya sa espalto. Next time, wag mo na lang pansinin. Ay, no! No, 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 no. Big no! Sa susunod na magwala siya dito, bubusalan ko ang bibig niya at pamamagain ko ang feslak niya. Pasalamat nga siya at sampal lang ibinigay ko sa kanya ngayon. Napapailing na lang si Misha sa sagot sa kanya ng matalik na kaibigan. Pero imbis na kastiguhin pa ito ay binuksan na lang niya ang kanilang store. Pagpasok nila ay inayos na niya ang mga kukunin ng logistic na magde-deliver sa kanilang mga customer. Chinek na rin niya ang Royal Bundle Set kung kumpleto na ba base sa request ng kliyente. Nang masiguradong maayos na ay pinaasikaso na niya kay Nori ang delivery ng item. Okay na to, Beshi. Pakiasikaso na lang ang delivery. Ang alam ko ipapapick up ito ni client. Gawan mo na ng resibo. Okay, ako na ang bahala. Sa buong maghapon ng araw na yon ay wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay ng customer at magbenta on live. Katulad ng dati ay natapos ang araw nila ni Nori na marami na namang benta.
Araw-araw ay ganoon ang sistema nila ng kanyang matalik na kaibigan. Ayos! Sana marami pang blessings ang dumating sa atin, no? Ay, panigurado yan. Bukod sa maganda ang mga products natin, mabait ka rin. Kaya imposibleng hindi ka mabless. Thank you, Beshi. Thank you dahil hindi mo ko iniwan at talagang sinuportahan mo pa ako. Nagdrama ba? Anong silbi ng pagiging BFF ko kung pababayaan kita mag-isa? Isa pa, baka maging sister-in-law pa kita, di ba? Sister-in-law? Malay mo, kayo talaga ni Kuya Noli ang nakatadhana. Ikaw talaga, alam mo namang wala pa sa isip ko yan eh. Natatawang nagkibit-balikat na lang si Nori, sapagkat alam niyang torpe rin ang kanyang nakatatandang kapatid kaya hindi pa ito nanliligaw sa babaeng matagal na nitong gusto. Lumipas pa ang mga araw at sumapit na ang kaarawan ni Sheng. Dahil wala namang plano si Misha na pumunta, ay pinadala na lang niya sa opisina ng kanyang ama ang mga dokumentong binigay nito, maging ang titulo na nakapangalan sa kanya. Dahil doon nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang amang galit na galit. Iniinsulto mo ba ako? Talaga bang ganyan ka? Hindi kita ganyan pinalaki. Bakit ba kasi hindi mo nalang gayahin si Sheng na marunong sumunod sa magulang? Kahit kailan talaga, soil ka. Hindi ka na nga pupunta, ibinalik mo pa ang mga dokumentong ibinigay ko sa'yo. Wala ka talagang kwenta. Wala kang silbi. Ano na lang ang sasabihin ng mga tito at tita mo? Tapos na po ba kayo? Kung wala na po kayong sasabihin, ibababa ko na. Kailangan ko pa po kasing asikasuhin ang negosyo namin ni Nori. Bye. Ang bastos talaga ng bibig mo. Ito ang tandaan mo. Anak lang kita. Anak mo lang ako sa dugo at papel. Pero kahit kailan, hindi ka naging ama sa akin. Hindi po ba si Sheng lang ang magaling sa paningin nyo? E di tigilan na ninyo ang panggugulo sa akin. Matagal ko nang pinutol ang pagiging anak ko sa'yo. Simula nang umalis ako sa mansyon, isa na lang akong Misha Ferrer at hindi na Misha Ferrer Morales. Aba, talagang maldita ka. Hindi na pinatapos pa ni Misha ang iba pang sasabihin ng kanyang ama dahil batid niya na pagmumurahin lang siya ni Manny. Kilala niya ang kanyang ama. Sa buong buhay niya ay lagi itong nagmumura kapag kinokontra. At madalas ay siya ang nakakatanggap ng masasakit na salita at mura mula rito. Tanging si Sheng lang ang mabait at mabuting anak sa paningin nito. Umiiyak na ibinagsak na lang niya ang kanyang sarili sa gitna ng kama. Doon ay ibinuhos niya ang lahat ng sama ng loob sa ama. Ano bang nangyari sa'yo, Daddy? Hindi ka naman ganyan nung buhay pa si Mami. Bakit ganito na ang trato mo sa akin? Magdamag na umiiyak si Misha. Hindi na niya namalayang nakatulog na pala siya na masama ang loob sa ama. Kinabukasan ay parang walang nangyari. Bumangon siya at ginawa ang kanyang daily routine. Nagpunta siya sa store na may suot na sunglasses dahil sa pamamaga ng kanyang mga mata. Inabutan na niya roon si Nori na mukhang nababahala. Kunot ang kanyang noo na tinanong ito. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? May problema ba? Malaki ang problema natin. Tumawag kanina ang chemist ng Miri. Hindi na daw sila gagawa ng kahit anong products natin. Ano? Bakit daw? Kasi... Ano nga? Sabihin mo na. Alam mong ayoko nang pinag-iisip pa ako. May iba na daw silang nakuha na kontrata. At masigit daw na mas marami silang benefits sa taong iyon. Parang kandilang nauupos na umupo si Misha sa kanyang upuan kung saan ay nagsisilbing working area niya. Ilang beses siyang nagpakawala ng malalalim na buntong hininga. Batid niya na may kinalaman ng kanyang ama at kapatid na ampon sa nangyayari ngayon sa kanya. Hayaan mo na. Hahanap na lang ako ng iba.
Susubukan ko ring maghanap. Kung inakala ni Misha na hanggang doon lang ang gagawing aksyon ng kanyang ama at ampon na kapatid ay nagkakamali siya. Dahil simula ng araw na yon ay maraming issue pa ang lumabas tungkol sa kanilang produkto sa negatibong paraan. Karamihan pa ng mga nagkakalat ng masamang komento sa Miri ay panay mga kilalang vloggers na may milyon-milyong followers. Dahil doon ay unti-unting humina ang kanilang benta. Dumating pa sa punto na kahit isa ay hindi sila makabenta sa loob ng 1 linggo. Kaya naman nag-isip sila ng ibang paraan para maisalba ang kanilang negosyong paunti-unti nang nalulugi. Ano kayang magandang gawin para bumalik ang iba pa nating kliyente? Magpa-promo tayo. Hindi naman siguro tayo malulugi kung makabenta tayo kahit na 10 promo bundle, di ba? Ang tanong, kakagatin kaya ng mga customer? Magtiwala ka lang. Pansamantala, yun na muna ang gawin natin. Kapag hindi pumatok, sumubok pa tayo ng ibang pakulo. Well, ang naiisip ko, magbigay pa tayo ng additional freebies para sa mga suki natin. Halimbawa, nag-check out sila ng 1 set ng Rejuve. Bigyan natin ng soap at saka ng 5 night mask. What do you think? Magandang idea rin yan. Tapos, ang promo natin, mag-less tayo ng price sa bawat 5 piraso na order ng sabon. Tapos, ang freebie natin, random ng 1 beauty products. Okay, set na yan. Ngayon, kailangan ko na lang i-live yun. Go! Ako na ang bahalang mag-edit ng prices and items natin. May nakaredy na akong pictures. Yun nga ang kanilang ginawa. Magkaganon pa man ay matumal pa rin ang kanilang benta. Kahit pa nga maraming nanonood ng kanilang live ay iilan lang ang nag-check out. May mga nagkokomento pa nga ng paninira sa produkto nila. Sa ilang araw, simula ng ginawa nila yon, ay kahit papaano naman nadadagdagan ng ilang kliyente ang Miri. Ngunit kahit nadagdagan ang kanilang customer ay nadagdagan din ang mga negatibong feedback sa produkto nila. Lingid sa kanilang kaalaman ay may kinalaman si Sheng sa mga nagbibigay ng mga pangit na komento sa Miri. Kawawang Misha. Wala man lang siyang kamalay-malay na mga bayaran ng vloggers na kinuha ko para lang masira siya at ang Miri. Ang tanga mo talaga? Pero hintay ka lang dahil ngayong gabi ang pinakamalaking pasabog ko. Masayang masaya si Sheng habang pinapanood ang live ni Misha gamit ang isang account na binili niya. Lalo na nang makita niya ang kanyang mga inupahang vloggers na binabash ang produktong itinitinda ng tunay na anak ng kanyang kinalakihang ama. Habang si Misha na walang kaalam-alam ay patuloy na naghahanap ng chemist na kanilang makukuha. Ilang araw na niyang ginagawa yon, pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang nakikita. Gabi na naman. Saan ba ako makakahanap ng chemist na makakasundo ko sa presyo at sa service? Basta. Hindi ako uuwi hanggat hindi ako nakakahanap. Nasa ganong pag-iisip siya nang humahangos na lumapit sa kanya si Nori na galing sa labas para bumili ng kape at hapunan nila. Humihingal pa ito at mababaka sa kanyang mukha ang pagkaaligaga. Beshi! Beshi! Oh, anyari sa'yo? May sunog ba? Mas malala pa sa sunog. Ano ba yun? May chismis ka na naman sigurong nasagap. Ang demonyita mong kapatid. O ano na naman ang ginawa ni Sheng? Hindi mo ba napanood ang last post niya last 5 minutes ago? Ay, mukhang hindi nga. Ikinakalat niya ang isang photo ng nakahubad na babae. At sa palagay ko, gumamit siya ng app na pwedeng mag-edit. Oh, tapos? Mukha mo ang nakalagay sa babaeng nakahubad. Noong una ay parang hindi pa maproseso ng utak ni Misha ang sinasabi ng kaibigan. Nang mapagtanto niya ang sinabi nito ay bigla siyang napatayo sa kanyang kinauupuan.
Napapikit na lang siya at napasuntok sa table na nasa kanyang harapan. Pero hindi pa pala tapos doon ang sinasabi ni Nori. At pinagkakalat niya na kaya ka lang nakagraduate ng college ka dahil sa relasyong sexual niyo ng frope mo. Ang masaklap pa roon, marami ang sumuporta sa mga sinabi niya. Hindi totoo yun! Simula nang sumabog ang balitang yon ay mas lalong naging mahirap para kila Misha at Nori. Dala na rin ng mga kumalat na balita na mas ikinalat pa ng mga napaniwala at binayaran ni Sheng ay nakakatanggap na ng samut-saring pambabatikos ang dalaga. Karamihan pa sa mga yon ay panay nagpapadala ng kung ano-anong patay na hayop sa kanilang store. Dala ng stress at depresyon ay minabuti na muna ng magkaibigan na hindi muna magbukas. Pero magkaganon pa man ay hindi pa rin huminto ang pagdating ng mga problema ni Misha. Isang araw ng Biyernes ay may nagpuntang mga pulis sa kanyang bahay at inimbitahan siya sa presinto. Ano? Bakit kailangan ko magpunta sa police station? Wala naman akong ginagawang iligal Kahit anong sabihin ni Misha ay tila walang narinig ang mga ito. May mga binasa ang pulis na hindi naman naintindihan ng dalaga dahil sa kanyang pagkalito. Matapos yon ay magalang naman siyang inaya ng isa pa sa mga pulis na sumama na lang para sagutin ang mga katanungan sa kanya. Sa kanyang pagsama sa police station ay natuklasan niya ang punot dulo ng pag-imbita sa kanya sa istasyon ng pulis. May mga demanda na inihain laban sa kanya dahil sa mga produktong kanyang itininda. Those are just pure accusations. FDA approved ang lahat ng products ng Miri. Ipinaliwanag naman ng pulis na ang nais lang daw ng mga nagdemanda ay makipagnegosasyon sa kanya. Hindi naman siya kumontra doon. Ang ginawa niya ay tinawagan niya si Nori at pinapunta ang kaibigan sa istasyon. Sinabihan na rin niya itong tawagan ang kanilang abogado. Wala pang kalahating oras ay dumating na ang kanyang kaibigan kasama ang isang nakatatanda nitong kapatid. Beshi, nandito na kami. Pasensya ka na kung naghintay ka ng matagal. Nasaan si attorney? Minessage ko na siya. Hindi kasi siya sumasagot sa tawag ko. Ano bang nangyari? Sinabi ni Misha sa matalik na kaibigan ang tungkol sa isinampang demanda sa kanya kaugnay sa kanilang produkto. Maging ang nais ng mga nagdemanda na makipagnegosasyon sa kanila. Sinang-ayunan din ni Nori ang ideya na yon. Ngunit hindi naging maganda ang resulta nun. Dahil sa 5 nagdemanda ay isa lang ang umatras, habang ang 4 pa ay nanghihingi ng danyos sa pinsalang natamo ng mga ito sa balat na ayon sa mga ito ay dahil sa produkto nila. Nais pa sanang ilaban ni Nori na magkokontrademanda na lang sila. Pero dala ng pagod at stress ay mas ninais ni Misha na matapos na lang ang problema at sinang-ayunan ang hinihingi ng mga ito. Sigurado ka ba? Ang laki ng hinihingi nila. At alam ko na set up lang ito. Gumagamit din naman tayo ng mga produkto natin pero wala namang masamang epekto sa mga balat natin. Hayaan mo na. Gusto ko na lang na matapos ito. Dahil buo na ang loob ni Misha, ay hindi na kumontra pa si Nori. Nag-set sila ng date kung kailan ibibigay ng Miri ang danyos na hinihingi ng mga nagdemanda. Pagkatapos nun ay hinatid ng magkapatid si Misha sa kanyang bahay. Alam mo, palagay ko, may kinalaman ng bruhang Sheng na yun dito. Siya lang naman ang galit na galit sa'yo at inggit na inggit. Bakit ba ito nangyayari sa akin? Bigyan mo lang ako ng basbas at sisiguruhin kong magbabayad ang nagpapahirap sa'yo. Go signal mo lang ang kailangan ko. Kaya kong ipakulam ang demonyitang ampon na yon. Pero... Sa bagay na yan, matutulungan kita. Mas mabuti siguro, Nori, kung pagpahingain mo na muna
ang kaibigan mo. Tumangulang si Nori at inalalayan ang kanyang matalik na kaibigan papasok sa loob ng kanyang kwarto. Habang si Noli naman na naiwan sa sala ay isa-isang tiningnan ang mga larawang nakadisplay sa bahay. Nanggaling man sa probinsya ang binata ay hindi naman siya nahuhuli sa mga balita tungkol kay Misha. Hindi dahil sa kaibigan at kasosyo ito ng nakababatang kapatid, kundi dahil may lihim siyang gusto sa mabait na dalaga. Sa paglipas ng araw, ay mas lalong tumamlay si Misha. Kahit pa nga nabayaran na nila ang danyos ay patuloy pa rin ang kanyang kapatid na ampon sa pagyurak sa kanyang pangalan. Kailan ba ito matatapos? Napapagod na ako. Nanghihina. Mabuti na lang at laging nandito ang matalik kong kaibigan at ang kanyang kuya. Kung hindi siguro, baka natuluyan na akong nabaliw. Beshi! May good news ako sa'yo! Siguraduhin mong good yan ah. Malapit na ako mabingi sa mga bad news eh. Sure na good news ito. May nahanap akong chemist at willing siya magsimula kaagad. Hindi lang yun. Handa rin siyang mag-advertise ng mga produkto natin. Nagsuggest din siya na gumawa rin tayo ng mga sample size ng mga produkto at ipasubok yun sa mga kakilala niya at kakilala natin. Tapos, magbibigay sila ng mga feedback about it. Talaga? Oh my gosh! Mukhang ayaw talaga ng Diyos na malungkot ako. Salamat, Beshi! Nagyakapan ang dalawa dahil sa sayang kanilang nararamdaman. Lumipas pa ang mga linggo at muling nakatayo ang negosyo ng magkaibigan. Muli ay nakilala ito sa market at para mang-asar ay sadyang nagpadala ang magkaibigan sa ampon na kapatid ng dalaga ng mga sample products ng bagong Miri. Dahil sa muling pagbangon ni Misha ay mas lalong nainis si Sheng sa tagumpay na tinatamasa nito. Batid niyang magaganda naman talaga ang produkto nito at mataas ang kalidad. Dahil noon pa man ay ito na ang kanyang gamit na pangpaganda. Napawi lang ang kanyang inis nang may dumating na regalo para sa kanya. Well, kahit alam kong nang aasar ka lang, Ate Misha, masaya ako at natutuwa talaga ako sa regalong to. Masubukan na nga. Uy, may bago pala sila. Aba, may kasama pang letter. Hindi naman maintindihan. Ay, hayaan mo na nga. Excited na ako masubukan ng mga to. Lingid sa kaalaman ni Misha at Sheng ay may isinama pala si Nori sa regalong yon na maaaring magdulot sa ampon na makaranas ng sakit at paghihirap. Sa loob lang ng 3 araw ay bigla na lang nawala sa social media si Sheng. Nagkukulong na rin ito sa kanyang silid na labis na nagpaalala kay Manny. Sheng, ano bang nangyayari sa'yo? Isang buong araw ka nang hindi lumalabas ang kwarto mo ha? Go away! Anak, tungkol na naman ba ito sa ate Misha mo? Hindi ba sinabi ko naman sa'yo, hayaan mo na siya. Huwag ka nang lumapit sa kanya. Hindi sumagot si Sheng. Bagkus ay pinagbuksan nito ng pinto ang ama-amahan. Labis ang gulat ni Manny nang makita ang itsura ng dalaga. Namamaga ang labi nito. Ang mga mata ay parang luluwa na. Puno rin ng pantal ang leeg, braso at hita nito. Nag-aalalang nilapitan niya ito. Doon ay naamoy niya ang kakaibang amoy na nanggagaling sa bibig ng ampon. Wala sa loob na napatakip siya ng ilong. Tulungan mo po ako, Dad. Oo. Pupunta tayo sa ospital. Magbihis ka na. Yun nga ang ginawa ni Sheng. Mabilis siyang nagpalit ng jogging pants at sweatshirt. Nang makapagpalit na ay kaagad silang nagtungo sa ospital. Mga kilalang dalubhasa at magagaling na doktor ang tumingin kay Sheng.
Pero wala kahit isa man lang sa mga ito ang makapagsabi kung ano ba talaga ang nangyari kay Sheng. Naguguluhan naman si Manny. Alam niyang walang kahit anong allergy ang ampon. Kahit ang doktor ay hindi yon mailinya sa allergy. Dahil doon ay kinailangang manatili ni Sheng sa ospital. Habang si Misha naman ay nagpasyang magbakasyon sa probinsya ni Nori at Noli ng 4 na araw bago ang ribbon cutting nila sa bagong branch ng Miri. Unti-unti nang natutupad ang mga pangarap natin, Beshi! Kaya nga eh. Beshi, ang ganda naman pala dito sa probinsya nyo, no? Simple lang ang buhay. Naman! Kaya naman, jowain mo na ang kuya ko. Hindi ka lang mapapadalas dito. Magiging totoong magkapatid na tayo! Ay, kinikilig ako kahit iniisip ko pa lang. Mukhang nahipan ka na naman ng masamang hangin. O baka naman gutom ka lang. In denial pa siya. Pogi naman ang kuya ko. Masipag, maalaga. Wala ka nang hahanapin pa. All-in-one kaya yon. Hay naku, halika na nga sa loob. Baka hinihintay na tayo sa inyo. Di ba ang text mo kanina sa kuya mo malapit na tayo? Dahil sa maliit papasok at sa mapunong lugar ang bahay nila Nori, ay nilakad lang ng magkaibigan ang papunta roon. Ipinarada na lang nila ang kanilang sasakyan sa kakilala ni Nori. Ilang minuto rin silang naglakad bago narating ang malaking bahay na kalahating gawa sa semento at kalahating gawa sa kahoy. Pagdating doon ay hindi nila inabutan si Noli. Bagkus ay nakita nila ang isang kandilang nakabukas sa tabi ng isang kahon na may nakalagay na dayami. Ang weird naman. Wala ang kuya mo pero nag-iwan ng kandilang nakasindi. Lika na sa room ko para makapagpahinga ka na muna. Baka may pinuntahan lang sandali si kuya. Kinakabahan at natataranta si Nori sapagkat batid niya kung ano ang ginawa ng kanyang nakatatandang kapatid. Alam niya ang ibig sabihin ng nakasinding kandila at kahon na may dayami. Noong 1 linggo pa sila nag-usap, nasisimula na nito ang pagpaparusa kay Sheng. Habang si Misha naman ay walang kamalay-malay sa ginawang pag-uusap ng magkapatid. Pagpasok sa kwarto, ay pinagpahinga na muna ni Nori ang kanyang matalik na kaibigan. Beshi, pahinga ka na lang muna. Titignan ko lang si kuya sa taniman niya ng gulay. O sige, mamaya pasyal mo ko ha. Oo naman. Nahiga si Misha sa may kalakihang kama na may manipis na kutsyon. Magkaganon pa man ay iba ang kanyang sayang nararamdaman. Ganitong buhay ang pinangarap noon ng dalaga. Tahimik at payapa. Simple pero masaya. Hindi niya namalayan na nakaidlip siya. Habang sa labas naman ng silid ay dumating si Noli na may dalang mga gulay. Nilapitan ito ng kapatid na bunso. Kuya, nalimutan mo bang dadating kami? Hindi. Bakit? Ano bang pinag-aalala mo? Baka malaman ni Misha ang ginawa natin. Akala ko ba sasabihin mo sa kanya bago kayo magpunta dito? Hindi ko sinabi. Alam ko kasi na hindi niya gusto yun. Napapailing na lang si Noli sa mga sinabi ng kanyang kapatid. Totoong pumayag siya sa nais nitong gumanti para kay Misha. Pero kung sasabihin ng dalaga na huwag ituloy, ay hindi niya gagawin. Kahit pa nga nakakaramdam din siya ng inis sa ampon na kapatid nito. Samantala, sa ospital ay panay ang reklamo ni Sheng. Hindi lang sa walang maibigay na solusyon ang mga doktor, kundi sa sobrang pangangati na rin ng mga pantal sa kanyang katawan. Dad, hanggang ngayon po ba wala pa rin nahahanap na solusyon ng mga doktor? Akala ko po ba magagaling sila? Bakit hindi niyo po gamitin ang pera niyo? Sinusubukan nilang hanapan ng panglunas kung anong sakit na mayroon ka.
Ginagawa ko ang lahat para lang gumaling ka. Kaya sana naman, matuto kang maghintay. Kasalanan to lahat ni Misha. Alam kong siyang may kagagawa nito sa akin. Ano naman ang kinalaman niya dito? Nung isang araw pinadala niya ako ng mga sample products ng Miri. Yun lang naman ang ginamit ko bago ako magkaganito. Isa pa po siya lang naman ang naiinggit sa akin. Siya lang ang galit sa akin. Dahil doon ay nagmamadaling tinawagan ni Manny ang kanyang tunay na anak. Nakailang subok siyang kumonekta rito. Pero katulad ng dati ay hindi ito sumasagot ng tawag. Kaya naman pinadala niya ito ng mensahe. Ngunit ilang oras pa ang lumipas ay hindi pa rin ito sumasagot. Sinubukan niya muli itong tawagan. At sa pagkakataong yon ay sumagot ang dalaga. Hello? Misha, nasaan ka ngayon? Sir Manny, bakit po? Sir, talagang hindi mo na ako kinikilalang ama mo? I don't want to be rude, pero bakit ba kayo napatawag? Pumunta ka ngayon dito sa Makati Hospital at tignan mo ang ginawa mo kay Sheng. Napakasama mo talaga. Ano na naman ang ginawa ko? Pasensya na pero hindi ako makakapunta. Nasa probinsya ako ngayon nila Nori. Hindi na hinintay ni Misha ang iba pang sasabihin ng kanyang ama. Pinatay niya ang kanyang telepono at tumayo. Nang malapit na siya sa pintuan ay narinig niya ang boses ni Nori na kausap ang nakatatandang kapatid nito. Labis ang gulat niya nang marinig ang pinag-uusapan ng dalawa. Hindi pa ako kontento sa ginawa natin kay Sheng, Kuya Noli. Gusto ko sana na dagdagan mo pa ang intensity ng kanyang pangangate. O kaya, lagyan mo siya ng malaking bukol sa noo. Sigurado ka ba? Hindi ba dapat ihinto na natin ito? Sa oras na malaman nito ni Misha na may kinalaman tayo sa nangyari kay Sheng, baka magalit siya sa atin. Para sa kanya naman ang ginagawa ko eh. Kung magalit man siya, karapatan niya yun. Pero hindi ko kayang tiisin na lagi na lang ganon ang ginagawa ni Sheng sa kanya. Sige, pero huli na to. Hindi na nakatiis ang dalaga at lumabas na siya ng kwarto. Kitang-kita sa mukha ng magkapatid na nagulat sila sa biglaang paglitaw ni Misha. Pero mas nagulat ang dalaga nang makita ang larawan ni Sheng na nasa ibabaw ng kahong may dayami. May mga tulo ng itim na kandila sa iba't ibang parte ng larawan. Nagpapalit-palit ang tingin ni Misha sa magkapatid at sa larawan ng kapatid na ampon. Habang si Nori naman ang unang nakahuma at lumapit sa matalik na kaibigan. Beshi, magpapaliwanag ako. Totoo ba to? Tama ba ang nakikita ko? Nabanggit ko naman noon sa'yo, di ba? Nagaling kami sa lahi ng mga mangkukulam. Akala ko nagbibiro ka lang. Isa pa, sino ang mag-aakala na totoo pala ang kulam? May paraan pa ba para mabawi ito? Hindi ako sigurado. Matagal na akong may alam sa pangungulam. Pero ngayon ko lang rin ito sinubukan. Napapikit na lang si Misha sa kanyang narinig. Ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit biglang tumawag ang kanyang ama at pinapupunta siya sa ospital. Matapos yon ay nagsusumamong tiningnan niya ang magkapatid. Pwede pa ba nating gawa ng paraan? Susubukan ko. Pero hindi ako mangangako. Magtatanong rin ako sa kakilala kong albularyo. Beshi, sorry. Hindi ko na talaga kinaya ang mga ginagawa sa'yo ni Sheng eh. Naiintindihan ko. Pero sana, sa susunod hindi mo na ulitin to. Uuwi muna ako ng Maynila. Kailangan kong makaharap sila daddy. Sasamahan kita. Hindi na. Tulungan mo na lang muna si Noli na maghanap ng solusyon para mabawi ito. Bakit ba ang bait mo pa rin kay Sheng kahit na masama siya sa'yo? Hindi ako katulad niya at hindi ko ibababa ang sarili ko para maging magka-level kami. Natatawa ng palihim si Nori sa sinabi ni Misha. Batid niya, totoong mabuti ang kanyang kaibigan, pero talagang brutal kung magsalita ito.
Nang gabing yon ay bumiyahe pabalik si Misha sa Maynila. 3 oras din ang kanyang binyahe bago nakarating. Dumiretso siya sa ospital para kausapin sina Sheng at Manny. Kumatok siya ng 3 beses sa silid kung saan ay namamalagi ang ampon na kapatid. Pasok! Dahan-dahan ang ginawa niyang pagbukas at pagpasok sa silid. Nagulantang siya nang makita niya ang kalunos-lunos na itsura ni Sheng. Sobrang maga ang labi nito. Halos nakaluwa na rin ang mga mata. Bukod pa roon ay marami itong pantal-pantal at sugat sa braso at leeg. Anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba nakikita? Di ba ikaw ang may kagagawa nito? Masaya ka ba sa nakikita mo? Hindi. Hindi ako ang may gawa. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dahil alam ko kung sinong may gawa nito. Kung hindi ka lang sana ganyan magsalita, baka hindi niya to gagawin. Sabi ko na nga ba eh. Magkasabot kayo ng baklang kaibigan mo. Parehas talaga kayo. Inggit na inggit ba kayo sa akin? Kaya niyo ginawa to? Manong-mana ka talaga sa wala mong kwentang ina. Sumusobra ka na. Kailan mo kaya matatanggap na hindi lahat ng tao ay natutuwa sa ugali mo? Mapanghusga, mapanira. Alam mo ba na handa akong tulungan ka para mawala ang sakit mo na yan? Pero sa mga lumalabas sa bibig mo, parang pinamukha mo sa akin na deserve mo ang kalagayan mo ngayon. Nakakasuka ka. Dala ng inis na nararamdaman ay umalis si Misha sa ospital at umuwi na lang. Pagdating sa bahay ay kaagad niyang tinawagan si Nori. Mabilis namang sumagot ang kanyang matalik na kaibigan. Base sa boses nito ay mukhang masaya ang BFF niya. Beshi! Anong balita? Hello, Misha. Sinoli ito. Nakausap ko ng albularyo dito sa amin. Kaibigan siya ng aking ina. May solusyon na tayo. Kailangan ko lang magdeboto uli sa gitna ng kagubatan. Hindi rin biglaan ang pagkawala ng nilagay ko na kulam. Pero paunti-unti, magiging maayos din ang lahat. Ganun ba? Sige, salamat. Dumaan pa ang mga araw at unti-unting nawawala ang pagkamaga ng bibig at mata ni Sheng. Nakatanggap din siya ng mensahe mula sa matalik na kaibigan ni Misha. Ayon sa mensahe, ay sinabihan siya nito na magpasalamat sa nakakatandang kapatid na dalaga. Dahil kung hindi dahil sa kanya, ay hindi magdadalawang isip si Nori na ituloy ang nasimulan na. Dala ng takot ay kinausap ni Sheng ang kinalakihang ama. Daddy, sa palagay ko, panahon na po para humingi ako ng tawad kay Ate Misha. Aaminin ko po na ako talaga ang nangaaway at nanggugulo sa kanya. Kahit kailan po hindi ako pinatulan ni ate. Ako lang po talaga ang pilit na naninira at naiinggit sa kanya. Sana po, samahan niyo ko. Ano? Ibig mong sabihin, hindi totoo lahat ng sumbong mo sa akin? Umiling si Sheng at humingi rin ng tawad sa kinalakihang ama. Hindi naman nagalit si Manny. Bagkus ay sinisi nito ang kanyang sarili dahil sa pagiging bingi at bulag sa katotohanan. Nang araw na yon ay tinungo nila ang main branch ng Miri. Ngunit sa kasamaang palad ay wala roon ang kanilang hinahanap. Kaya naman pinuntahan nila ang bago nitong branch na 1 linggo pa lang nagbubukas. Pagdating doon ay makikitang napakaraming tao ang namimili. Nagmukha na nga itong mini Watsons. Masayang pinagmasdan ni Manny ang tagumpay ng kanyang totoong anak. Napansin naman sila ni Nori na siyang nagkakaha. Nilapitan sila nito at tinanong. Mawalang galang na. Pero anong ginagawa niyo po rito, Mr. Manny? Ako na po, Dad. Gusto ko lang humingi sa'yo ng tawad. Gusto rin sana naming makausap si Ate Misha. Ate? Tinawag mo siyang ate? Manggugulo ka na naman ba? Hindi. Gusto ko lang sanang... Nori, tapos ka na ba?
Tara na sa main? Ate Misha? Anak. Nagulat man ay pilit pa ring ngumiti si Misha. Tinanong niya kung ano ang kailangan ng dalawa. Ngunit mas nabigla siya sa kinilos ng kanyang ama. Bigla na lang siyang niyakap nito habang umiiyak at panay ang hingi ng tawad. Maging si Sheng ay paulit-ulit na nagsosorry. Hindi naman matigas ang kanyang puso, kaya naman pinatawad niya ang mga ito. Ngunit isang hiling din ang kanyang hiningi. Hindi ako pinalaki ng aking ina na magtanim ng galit sa ibang tao. Kaya pinatatawad ko na kayo. Pero sana, palayain niyo na rin ako. Gusto ko lang ng payapa at tahimik na buhay. Simula ng araw na yon, ay nakuha na ni Misha ang katahimikang inaasam. Yung walang kaaway at walang nanggugulo. Naging number 1 endorser na rin nila si Sheng. Kaya naman mas tumaas at mas nakilala ang kanilang brand. Paminsan-minsan ay inaaya rin siya ng mga ito para sa hapunan. At dahil nga matalik niyang kaibigan si Nori, ay lagi itong kasama. Sa buhay, hindi man sa lahat pero karamihan ay naiinggit tayo sa mga bagay na akala nating mas nakakahigit sa atin. Pero hindi yon basihan para siraan at guluhin natin ang isang tao na wala namang ginawang masama sa atin. Sa parte naman ng ama, ang pagiging magulang ay hindi nababase sa kung kanino tayo pumapanig. Bilang isang magulang ay mas nararapat na maging pantay tayo ng pagtingin sa ating mga anak, maging sa totoo o sa ampon man natin. Shout out sa ilang mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Mike James Tapak, Vicky Yabut, Lydia Lopez, Trish Salinio, Miko Win Mark Cabrera, Bing Baribar, Buboy Gulyem, Alma Naong, Lovely Rose Roa, Desiree Reganit, Angelina Ignacio, Ellen Keano, Hazel Fiesta, Marites Nalika, Marie the Light Worker, at Dariel Blan. Ako ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pakikinig. Hanggang sa susunod na istorya, mga apo.